Maraming beses na nagbago ang katawan ko. Naging lean, naging bulk, naging lean, at naging bulk ulit. Nagawa ko mga transformation na to dahil sa tulong ng pagbibilang ko ng calories at macros. For today's episode, tuturuan ko kayong mag-count ng calories and macros using your smartphone and food scale. Roll intro. What's going on guys? Aaron Pua here, fitness enthusiast, powerlifter, and content creator. So bago tayo mag-start dito sa video, baka pwedeng magpalambing muna. 3 years na ako dito sa YouTube and hindi pa rin ako nakaka 1K. Baka naman, pwede niyong pindutin yung subscribe button and sa ganun, matupad ko yung pangarap ko na magka 1,000 subscribers. Anyway, sige, calories, macros, ano ba tong mga to? And paano ba natin sila bibilangin? But first, alamin muna natin ano nga ba ang calories. Ang calories ay energy na kailangan ng katawan natin para makafunction tayo ng maayos everyday. We need calories to move and to survive. Ano naman ang macros? Ang mga calories na kinokonsume natin ay naglalaman ng macronutrients o mas tinatawag na macros. A certain type of food contains macros. Ang macros ay nahahati sa tatlo at ito ang mga sumusunod. Number 1, protein. Ito ang responsible sa muscle growth and muscle recovery. Number 2, carbs. Ito naman ang primary source of energy natin sa pang-araw-araw. At number 3, fat. Ngayon, hindi ibig sabihin na fat ang pangalan nito ay kalaban na natin to sa fitness journey natin. Importante ang fat sa pag-regulate ng hormones natin. At alam nyo ba na pinoprotektahan nito ang organs natin? Ngayong alam nyo na ang calories and macros, ituturo ko naman sa inyo kung paano nyo sila bibilangin with the use of food scale and your smartphone with MyFitnessPal app. Ang pagtatrack ng calories ay hindi biro. Oo, uulitin ko yung sinabi ko, ang pagtatrack ng calories ay hindi joke. Ang app na gagamitin natin ay isang US-based app which is yung MyFitnessPal. Samantala, nandito tayo ngayon sa bansang Pilipinas. So tayo ang mag-a-adjust. Kailangan maging mabusisi o mindful tayo sa bawat entries or inputs na ilalagay natin sa loob ng MyFitnessPal. Kaya naman kung gagawin mo lang joke to, mas makakabuti na wag mo nang simulan. Not unless gusto mo mag-practice. Okay lang yun. Okay, so andito ako ngayon para i-guide kayo sa pagtatrack nyo ng calories at macros. Meron ako dito mga variables or entries na pwede natin gawing example sa pagtatrack ng calories at macros. Hindi to sponsored So meron tayong cereal, meron tayong rice, at meron tayong chicken breast. So guys, unang-una syempre kailangan natin ng food scale. So pag in-on natin siya, automatically, default na naka-grams siya. So napapalitan yung units niyan, yung mode niyan, napapalitan niyan. Pwede mong gawing ml, pwede mong gawing pounds. So depende na lang sa mabibili mong food scale yan. So kapag na-on na natin yung food scale natin, tsaka natin siya papatungan ng plato. And then ang gagawin natin kapag napatungan na natin siya ng plato, i-on off lang natin siya para mag-reset siya to 0. So for example, gusto mong kumain ng 200 grams of rice. Ang gagawin natin ay ganito. Lalagay mo yung kanin mo dito sa taas. Tapos, voila! Ayan, 200 grams of rice. Once nakaset na yung 200 grams of rice nyo, ready na natin siyang i-record sa app. So, ang gagawin lang natin, open natin yung app. Tapos, pupunta tayo sa log food. And then, for example, sa breakfast mo siya gusto kainin. Pwede mo siyang i-add food sa breakfast. Tapos, i-search mo lang sa search bar, rice. White rice na cooked. Since cooked yun, hindi naman siya hilaw. So, white rice. Ayan, sa serving size, pwede natin ilagay na 1 gram. Tapos, sa number of servings, pwede natin ilagay na 200. So, total of 260 calories, 56 grams of carbs,
0.6 grams of fat, and 5.4 grams of protein. So once okay na yung serving size and yung number of servings nyo, pwede nyo na siyang i-check. And then, voila! Recorded na siya sa breakfast. So kung mapapansin nyo, yung calories remaining ko is nabawasan. From 2,600, naging 2,340. Yung calorie remaining nyo ay mababawasan every time mag-add kayo ng food. Gawin naman natin example tong cereal. Balik tayo sa ating food scale. So this time, cereal naman ang bida. So same thing lang. Ulitin lang natin yung ginawa natin kanina. So kukunin natin yung cereal. Tapos, ibubuhos natin dito. Putang ina. So guys, itong nakikita nyo is 40 grams of cereal. Ganito naman ang gagawin natin sa MyFitnessPal. So ito na yung cereal natin. Ang gagawin na lang natin, kailangan natin ulitin yung ginawa natin kanina, which is ni-record natin. Yung brand netong cereal is Kellogg's Frosties. So yan yung isa-search nyo sa search bar ng MyFitnessPal. Open natin yung app. For example, lunch natin tong cereal. Sa lunch tayo, mag-add food. Punta lang ulit kayo sa log food, then punta kayo sa lunch, and then add food. Search natin sa search bar, Kellogg's Frosties. Okay. So sa serving size natin, naka-default siya na 30 grams. So papalitan natin yan. Gawin natin 1 gram para hindi tayo maguluhan. So sa 1 gram, ilan yung tinimbang natin kanina? 40 grams, di ba? So yung number of servings, papalitan natin ng 40. Ayan. Once okay na yung serving size and number of servings nyo, pwede nyo na siyang i-check. And voila! Naka-record na sa lunch yung cereal natin. And kung mapapansin nyo, nabawasan ulit yung calories remaining. Para sa kahuli-huli ang entry natin, ang gagamitin natin ay chicken breast na raw. So paano naman kung gusto natin mag-track ng raw na chicken breast? Kapag magte-track kayo ng karne, lalong-lalo na kung raw, ang isa-search nyo sa search bar ay raw. Wag nyo siyang i-input as cook kung raw naman yung itatrack nyo. Mapa-chicken breast man yan o kahit anong klaseng karne na raw. Okay? So proceed na tayo sa pag-track ng ating chicken breast. Okay, so balik tayo sa ating food scale. Patungan natin ang plato, i-on natin, and then ilagay natin sa ibabaw tong chicken breast natin. Guys, sisiguraduhin nyo lang na naghugas kayo ng kamay bago kayo maglagay ng raw na karne dyan ha. Ako, naghugas ako ng kamay. Sa nakikita natin, 175 grams of chicken breast ito. So guys, ito na yung chicken breast natin na natimbang natin. So for example naman, dinner natin siya kakainin. So ang gagawin lang natin, i-open natin ulit yung app. Punta kayo sa log food and swipe down to dinner and add food. Search nyo sa search bar, chicken breast raw or breast raw. Palitan ulit natin yung serving size ng 1 gram. Tapos palitan natin yung number of servings ng 175. So once okay na yung serving size and number of servings, pwede nyo na siyang i-check. At okay na siya. Naka-record na siya. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano mag-check ng calories. So punta lang kayo sa log food and then tignan nyo yung pinakataas, yung calories remaining, and then yung food. Kung titignan natin yung food natin is naka 605 tayo. Yung 605 na yan yung calories natin sa pangkalahatang kinonsume natin. Yan yung white rice natin, yan yung cereal, and yan yung chicken breast. So meron pa akong natitira na 1,995 calories. Sa pinaka-right naman, dyan mo makikita yung calories remaining mo. So in my case, meron pa akong 1,995 calories. So ngayon naman guys, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-check ng macros. So open nyo lang yung app and then punta kayo sa more. Tapos swipe down nyo hanggang sa makita nyo yung nutrition. Okay. So sa nutrition, sa taas nyan makikita nyo calories, nutrients, and macros. Punta lang kayo sa nutrients. So tap natin yung gitna. Then makikita nyo dito yung protein, yung carbs, yung fat, yung sugar, and so on. Ako personally, ang tinitignan ko lang dito yung protein, carbs, and fat. Minsan sugar, tinitignan ko rin kasi hindi naman maganda kung sobrang taas ng sugar mo. And yung fiber, tinitignan ko yan kasi kapag sobrang baba ng fiber mo, may chance na maging constipated ka eh. So ako, chinecheck ko rin yung fiber from time to time. Okay, kung papansinin nyo, yung protein, carbs, and fat, sila yung colored na lines. And then yung iba, gray na yung color ng line nila. So sa mga ni-record natin na
food kanina, kagaya ng cereal, ng rice, tsaka ng chicken breast. Ito, yung laman niyang protein, 62 grams. Yung carbs naman is 91 grams. And yung fat is 3 grams. So guys, ganun lang ka-basic mag-check ng macros. Kapag maglalagay kayo ng food entries nyo sa MyFitnessPal, as much as possible, yung verified ang kunin nyo. Or yung may green check, pare. Tapos sabi ko nga sa inyo kanina, maging mindful kayo sa nire-record nyo kasi hindi lahat ng nakalagay dyan is accurate. And yung iba nga dyan is hindi talaga totoo. Huwag kayo maglalagay ng mixed and match food. For example, yung adobo or yung sinigang. Kasi baka mamaya yung naglagay dun, iba naman yung recipe niya sa recipe nyo. What if yung recipe niya ng adobo is mababa yung calories and then yung adobo nyo sa bahay nyo, mataas yung calories? Mas makakabuti kung itatrack or ire-record natin yung mga entries natin mano-mano. For example, tong chicken breast. Lalagay natin breast raw. And then kung ano pa yung susunod na gusto mong i-mix dito, itrack mo rin siya manually. So guys, that's it. Ganun mag-track ng calories and macros. Sa una talaga mahirap siya, lalong-lalo na kung kakastart nyo pa lang. Kasi ano ba naman yung andyan na yung pagkain sa harap mo, kakainin mo na, kailangan mo pa siyang i-record. Pero once practicein nyo siya, masanay kayo, worth it yan lahat, I swear. Lalo na, let's say, nagpa-fat loss kayo or nagbabalk kayo. If hindi nyo maintindihan kung paano mag-track ng calories or macros, pwede nyo ulit-ulitin tong video na to. And if kakaulit nyo ng video na to, hindi nyo pa rin maintindihan, pwede nyo akong i-DM sa Instagram for online coaching. Anyway, sana marami kayo natutunan sa video na to. And if nagustuhan nyo tong content na to, hit like, comment something good, comment something nice, share this video, and mag-subscribe ka na din. Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig mo. And see you in the next one. Kung nakaabot ka dito, gusto ko lang sabihin sa'yo na ginabi ako para gawin tong video na to. At gusto kitang pasalamatan. Nangangahulugan na isa kang solid supporter. Yun lang naman. Bakit? May naabangan ka pa ba? Joke lang. Since napag-usapan natin kanina kung paano mag-track ng calories at macros, sa next video ko naman pag-usapan natin kung saan ako dinala o saan ako nakaabot sa pagtatrack ko ng calories at macros. Panoorin mo ulit Okay? Kita-kits pare. Aaron po out.